Kita lang lagi nagabot diri. Asa? Ay lagi. Asa na siya? Ano na? Security. Presidential security. Presidential security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential security oh. Presidential security. Presidential security. So presidential security sino ang hinahatid nila? PNP. Presidential security. Yan nga, presidential security. Sino? Ayun o, may Command. ambulance. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Hindi, FedEx. Hindi, ambulance yan. FedEx. Di ba? FedEx. Ay, FedEx. Sino kaya kinukonvoy nila? Tapos biglang, bakit ka nagbibideo? Na-miss na kami, sir. Kasi balak namin mag-HPG soon. Ayun o, naiya. Ha? Naiya, exit. May exit na tayo. Exit na yan eh. So, masama na to eh. Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. Ayan. Sino kaya yun? Binabas nila para hindi halata. Saan eh? Ano kaya nangyayari? Ang bus talaga kinukonvoy nila. Kasi may nakakonvoy pa sa likod eh. So, ibig sabihin yung bus ang pinaprotektahan nila. So, sino ang nasa loob ng bus? Who's inside the bus? Tapos presidential, di ba? Presidential. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. At mula sa Malacanang, nandyan po si Maricel Halili Mase. Kamusta na daw ang Pangulo? Ano bang nangyari sa kanya? Alam mo, Ruth, nagtataka rin kasi tayo dahil biglang sinabihan tayo ng Malacanang na hindi na pupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOIM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang, awarding ceremony kanina. But instead of the President's Executive Secretary, Ralph Recto, yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi na-attend dahil kagabi dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary